Naglabas na ng lookout bulletin order laban kina dating Speaker Martin Romualdez, dating Senate President Chis Escudero at sa 31 pa na iniugnay sa anomalya sa mga flood control projects. Si Romualdez naman handa raw humarap sa Independent Commission for Infrastructure. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Iniimbitahan na ng Independent Commission for Infrastructure si Congressman Martin Romualdez habang ipapasampina na si dating Congressman Zaldico. Para yan sa October 14 na hearing ng ICI, kaugnay ng maanumalyang flood control projects at budget insertions. Kung hindi raw haharap si Naco at Romualdez, maaaring hilingin ng ICI na ipakontempt sila. With regard to contempt powers, then we have to go to follow proper procedure, which is going to the courts and probably file or petition for indirect contempt. Inaprubahan na rin ng Department of Justice ang hiling ng ICI na Immigration Lookout Bulletin laban sa mahigit 30 individual. Kasama sa ILBO request, sina dating House Speaker Martin Romualdez at mga senador na sina Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, dating Senator Bong Revilla at Mayor Nancy Binay. Damay rin ng ilang kongresista tulad ni Roman Romulo, PM Vargas, Arjo Atayde, Marcy Chodoro, Rida Robes, Rinan Arrogancia, Dean Asistio, Marivic Copilar at iba pang incumbent at dating miyembro ng Kamara. Gusto ring isama sa lookout bulletin ng ilang district engineers ng DPWH. Handa naman daw makipagtulungan sa investigasyon sina Congressman Romualdez at Senator Jinggoy. Sa isang pahayag, kinumpirma ng kampo ni Romualdez na natanggap na ng kongresista ang imbitasyon ng ICI. Kaisa raw si Romualdez sa layunin ng komisyon na pagsusulong ng transparency, accountability at good governance. Sa gitna ng panawagang isa publiko ang mga pagdinig ng ICI, nanindigan ng komisyon na mananatiling pribado ang kanilang mga hearing. As I always said before, iniingatan rin natin na ang mga impormasyon o yung mga inaakusa ng mga aming mga resource persons, in a way, it has to be verified. We're trying to prevent the commission from being weaponized by any individuals. Dahil hindi naman lahat ng sasabihin dyan, tatanggapin na natin na katotohanan. Nagtungo na rin sa ICI si dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. Nakapalit ni Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng komisyon. Bukas Huwebes, nakatakdang manumpa si dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. bago formal na magsimula sa kanyang tungkulin bilang Special Advisor ng ICI. Nanindigan naman ng palasyo na hindi kailangan buwagin ng ICI sa kabila ng pagkakatalaga kay Boying Remulla bilang ombudsman. Hindi lang naman daw kasi investigasyon sa flood control projects ang tututukan ng ombudsman. Mas mapapabilis po ang magiging trabaho at pag-iimbestiga ng ombudsman at ng DOJ kung may kumpleto na pong dokumento na manggagaling sa ICI. Kung tapos na po ang pag-review at nakita meron dapat na sampahan ng kaso, mas mabilis magsasampa ang kaso ang DOJ at ng ombudsman. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.